tayo sa Mata ng Agila Weekend. Natukoy na po at sinampahan na ng reklamo ng Central Visayas Police ang dalawang individual na nasa likod ng pagpapakalat ng fake news sa social media. Partikular na rito ang video ng isang pagtitipon sa Cebu na pinalalabas ng mga sospek na prayer rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nag-viral sa social media kamakailan ang video na ito ng isang pagtitipon sa Cebu, kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalalabas ng nag-post na prayer rally ito ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Pero ang totoo, kuha ito sa isang religious activity sa Cebu City. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga tauhan ng Police Regional Office 7 at pagkatapos ng 3 linggo, natukoy nila ang dalawang individual na nasa likod ng pagpapakalat ng fake news. Initial pa lang ito, no? Ito pa lang yung unang dalawang nakita natin. Dahil sabi ko nga kanina, masinsin yung pagtugaygay ng ating mga cyber investigator sapagkat kailangan sundin natin yung tamang proseso ng isinasaad ng anti-cybercrime law. Medyo technical yan, kaya nakikipag-coordinate tayo dun sa ating mga telco, yung mga internet provider. Maraming coordination ang ating ginagawa dyan. At saka yung paghabol doon at pagtuntun doon sa digital footprint. Agad na sinampahan ng reklamo sa piskalya ang dalawang sospek, base na rin sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Kabilang narito ang unlawful use of means of publication at unlawful utterances, kaugnay sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Central Visayas Police Director, Brigadier General Red Maranan, malaki ang abala na idinulot ng pagkalat ng nasabing fake news. Siyempre, pag napanood ng ating mga kababayan, sasabihin sa lugar na yon, napakaraming tao at marami nagpuprotesta. So, iiwas sila dun sa lugar na yon, no? At yung mga transaction nila, official transaction, personal transaction, ay kakancel ng ating mga kababayan. Only to find out na hindi naman pala totoo, na ganun ang sitwasyon doon sa lugar na yun. Sa harap nito, nagpaalala si General Maranan sa publiko na huwag agad maniwala sa mga nakikita o nababasa online. Mahalagaan niya na beripikahin muna ito at kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang source. Nagbabala rin ang general sa mga patuloy na nagpapakalat ng fake news na hindi titigil ang otoridad hanggang sa mapanagot sila sa batas. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.